Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 20, 2025 at bukas nakatakda po ang nationwide rally laban po sa korupsyon. Pero mag-iingat po ang lahat lahat po ng mga lalahok dyan ay pinapayuhan po nating mag-ingat sapagkat marami pong mga maaaring magsabotahe ng mapayapang rally po na yan. Partikular, yung mga naghahangad na mapaalis sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos at mailuklok nila ito pong ating kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte. Anyway, hindi naman po yan ang ating pag-uusapan, pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Good news muna tayo mga tol. Ngayong araw po na ito, inanunsyo po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang halagang 60 billion pesos ay dapat ibalik sa PhilHealth. Basahin po natin ang balita kaugnay po niyan. 60 billion pesos excess funds ng PhilHealth ipinababalik na ni Pangulong Bongbong Marcos. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbabalik ng 60 bilyong excess funds sa Philippine Health Insurance Corporation. Sa kanyang pahayag ngayong Sabado, September 20, 2025, iginiit niyang magmumula ang pondo mula sa ilang departamento kagaya ng Department of Public Works and Highways. Ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos, I am happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, siguro alam naman ninyong lahat yung ating mga savings na bago na galing sa iba't ibang departamento, mainly from DPWH, yung 60 billion pesos na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Saad pa niya, nakatakdang gamitin ang pondo upang mas mapalawig pa raw ang benepisyong maaaring ibigay ng PhilHealth sa taong bayan. Gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaugnay ng serbisyo sa kalusugan, matatandaan kamakailan lang na ikasarin ng Administrasyong PBBM ang programang Bayad na Bill Mo o mas kilala bilang Zero Balance Billing Policy. Layunin ng programang masiguro na ang mga pasyente, lalo na ang mga nasa pampublikong ospital, ay hindi na magbabayad ng anumang dagdag na halaga matapos ang kanilang gamutan. Sa ilalim nito, sasagutin ng gobyerno at PhilHealth ang lahat ng gastusin sa ospital upang hindi na mabigatan sa mga gastusin ng pamilya ng pasyente. Magandang balita po ito, no? Sabi nga po ng isang abogado, si Attorney Rene Bueno, better late than never, no? At ito ay hinahangad talaga ng ating Pangulo para po sa ikabubuti, partikular ng masa. Alam nyo, ang mga mayayaman wala namang problema yan sa pagbabayad ng kanilang mga hospital expenses Pero tayong mga pangkaraniwan lang ang pamumuhay, lalong-lalo na ang mga mahihirap, problemado po talaga sa paghahanap kung saan kukuha the moment na magkaroon po ng pagsubok para sa ating mga kalusugan. Anyway, dako na po tayo dito po sa ating topic na pag-uusapan. Ito po, sa mga pahayag na binitawan ni Senator JB Ejercito sa iba't ibang interview na pinaunlakan niya ngayong araw po na ito, partikular dito po sa interview sa kanya ni Cely Ortega Bueno. Kaano-ano kaya siya ni Attorney Rene Bueno? Mayroon mukha yatang pasabog na mangyayari. No, hindi pa natin sigurado ito, pero nagpapasubali na rito si Senador JB Ejercito, partikular dito po sa mga mas matataas na opisyales ng gobyerno na sangkot sa mga flood control project anomalies po na ito. Mukhang yung mga vital information na binabanggit po dito, baka ito na yung mga ebidensya na hindi po maidadahilan pa ng mga sangkot di umano na wala silang kinalaman dito. I am not saying na guilty ang mga mambabatas po dito Basta ang parang ipinababatid pa lamang sa atin dito ni Senator JB Ejercito, hindi lamang matatapos dito kina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, kay Mendoza at iba pa, mga tiwaling opisyalis po ng DPWH. Ito pong korupsyon na ito, mga balasubas ang tawag po ng tao ng ating Pangulo sa mga taong ito. Pero mukhang meron po talagang mga mambabatas na sangkot. At aalamin po natin yan maaari sa susunod na linggo kapag nagpatuloy na po yung hearing ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Pangpilo Lacson. Pakinggan po natin ito pong huling bahagi ng interview bago po natin balikan yung kabuuan. Ayon po kay Senator JB Ejercito, pakinggan po natin.
Blue Ribbon kasi nga meron kaming inaantay ni Senator Lacson din, no, na gaya ng sinabi niya, na mga developments na mukhang meron mga makukuha tayo very vital information that would really solve or complete the puzzle ika nga para malaman yung ng taong bayan kung ano po talaga nangyari. At again, we will not stop at the DPWH level. Talaga kailangan natin malaman kung sino po ang mga big fish na nasa likuran po nito. Yan, di ba? Sino-sino ba yung mga big fish? Mga mambabatas ang natutukoy po dito, pero may mga pinapakalat ang mga galit sa ating Pangulo. Nasangkot daw po rito si Pangulong Bongbong Marcos. Alam po ninyo, common sense naman, no? Hindi po natin pinagtatanggol si Pangulo dahil siya po ay may kasalanan. Alam naman po natin na ang Pangulo natin, siya po ay, hindi natin pinagtatanggol ang ating Pangulo, baka ma-misinterpret nyo ako doon dahil po sa mga issue na ito na binabato sa kanya na siya ay may kasalanan. No? Pinagtatanggol po natin siya dahil una sa lahat, common sense will dictate us na hindi gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos ang eksplosibong mga impormasyon na ilahad sa publiko kung meron po siyang kinalaman dito. Di ba? Kaya nga nagtataka ako sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niya na, pero hindi niya ginawang aksyonan. Ang tanong, bakit? May mga masasagasaan ba siya na maaaring kaalyado niya? O baka masagasaan niya mismo ang kanyang sarili? Pero dito, malinaw, sa zona mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binulgar niya. Kaya nga po naging infamous yung salitang mahiya naman kayo, no? Kasi talagang nakakahiya po yung pinaggagawa nito pong mga nasa likod ng mga ghost projects, substandard o sa madaling salita, korupsyon na ito sa ating pong gobyerno. Ngayon, balikan po natin ang kabuuan po ng interview na ito at syempre, reaksyonan po natin. Second half na ho tayo ng ating programa at tulad ng ating naipangako, ating naman po mga kapanayam. Isa rin ho sa actively nagpa-participate sa ginagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa mga katiwalian sa flood control projects. Ating tinutukoy si Deputy Majority Leader JV Ejercito. Hi sir, magandang hapon po. Makapanayam natin siya via Zoom. Hi sir, ayan. Magandang hapon sa ating mga atisali at sa ating mga taga-subaybay ng usapang Senado. Sir, ang committee chairmanship mo ngayon, tourism, yung bang local government ibinigay sa iba? Yes, ang committee chairmanships ko ngayon ay Committee on Tourism and Committee on Public Order and Safety. Medyo mabigat din kasi yung Committee on Public Order and Safety kaya ginibap ko na yung Committee on Local Government. Buti naman. Wala na si Puncherman sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kasi kung ano-ano po pinagagagawa doon. Nakakatawa Kaya sana sa liderato po, partikular ng pinuno ng Senado at ngayon, dito po sa chairmanship ni Senator JB Ejercito, diyan po sa committee na binanggit, maibalik po ang tiwala ng taong bayan. Ang nagtitiwala lamang po dun sa committee na yun sa nakalipas na panahon, mga DDS Yung public order yung dating hawak ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Yes, kay Senator de la Rosa before. Ayun. Anyway, so sir, unahin ko po muna dahil alam ko isa ka sa mga lagi mong binabantayan, itong PhilHealth. Ngayon po ang isa sa mga development, inihag ni Presidente na isusoli na yung 60 billion pesos na ibinalik nila sa National Treasury dahil yun yung parang naging decision ba dati ni Finance Secretary Ralph Recto, pero ngayon po ito ibinalik na uli ng Pangulo sa ibabalik na daw dito ho sa PhilHealth. Ito yung pinag-usapan natin kanina na good news. Sa tingin niyo ito sa magandang development at saan dapat tiyakin na gagamitin ito ng PhilHealth? Well, magandang balita yan. Of course, Ate Selly, ay, magiging biased ako dyan kasi po, being the principal sponsor and author of the Universal Healthcare Law, syempre yan po ay malaking bagay na maibalik sa PhilHealth para magamit for funding of universal healthcare, at especially now that the President also mentioned during the SONA na lahat ng DOH hospitals dapat maging zero balance billing, lalo-lalo sa mga charity ward, lalo sa mga senior citizens, PWDs and indigents. So malaking bagay ito into realizing that goal of having zero balance billing para po sa ating po marginalized sector, and syempre para rin madagdagan yung mga iba pang packages, mag-improve yung packages, yung pong konsulta packages, and yung mga bagong benefit packages na i-introduce by PhilHealth tulad ng dental, mental health at iba pa. So para malaking tulong po ito na maibalik po yung pondo sa PhilHealth. Pero siguro malaking challenge ho ito sa PhilHealth na dapat tiyakin yung kanilang pondo, ginagamit nila pangtulong sa mga members lalo ng mga nagkakasakit. Kaya po di ba yun nakita na dapat isoli sa National Treasury dahil ang laki ng kanilang budget na kung hindi naman nila nagagamit na tutulog lamang. Tama po ba? Well, totoo po yan. Yan po ang naging justification. Although I was not really in favor of it. Kaya lang yan po ang naging kapasya ng BICAM noon na dahil
alam niyo naman sa Ate Selly, pagdating po sa budgeting, pag hindi ginagamit talagang pondo, talagang kukunin yan para magamit sa ibang priority programs. At ang PhilHealth back then, under Ledesma, ang nangyari po sa kanila, I think kasalanan po talaga ng PhilHealth yun. Kung ginamit nila yung pondo para po sa mga miyembro, no, halimbawa, yung mga ospital, sana kung mas malaki yung participation ng PhilHealth, ay mas naramdaman ng taong bayan, mas maliit sana yung naging savings. Ibig sabihin, pinagmamalaki niyang may savings, hindi niya ginamit ng tama't maayos. Habang yan tayo nagtataka talaga eh. Sa bagay, nabago na po yung pamumuno dyan sa PhilHealth eh. Bakit nila sinesave yung pera? Dapat gamitin po yan para po sa welfare ng taong bayan, ano? At ngayon, salamat naman na maibabalik na yung excess funds na yan, and lahat po ng mga kababayan po natin na may pangangailangan sa kalusugan, kung pwede pong magamit yung PhilHealth, gamitin nyo. Kasi pera po natin yan eh. Lahat po tayo nagbabayad ng tax, kaya dapat kung ano man yung pera ng gobyerno, magamit po para sa atin. Nakalulungkot yung if not trillion, billions, pinagnanakaw ng mga balasubas na tao na ito. By the way, bago ko makalimutan, ito pong Diskaya Spouses, napakinggan ko kanina sa interview ni Senador Erwin Tulfo. Tingin ko di siya sumasang-ayon para gawing state witness po ito. Kasi napakasimple lang naman ang dahilan. Most guilty ang mga ito. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, ang magnanakaw kapatid sinungaling, baligtaran. Sinungaling kapatid ang magnanakaw asawa ng sinungaling, baligtaran. Ang sinungaling asawa ng magnanakaw. Bagay na bagay po 'yon para po dito sa Diskaya Spouses. Kaya hindi talaga nararapat na mabigyan po yan ng pribilehiyo na maging state witness. Ako naniniwala ako na ang gobyerno natin kayang mapatunayan kahit wala po yung testimonya nila, no? Tapos yung protection naman na hinihingi nila, although ini-entertain ngayon niya ng Department of Justice, hindi rin ako agree dyan. Bilyonaryo ang mga yan. Tapos gagastusan pa natin, pera ng taong bayan ang gagastusan para lamang sila protektahan. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ang ating mga kababayan, ang aim ng UHC is to lower the out-of-pocket expenses sa bawat mga ospital sana, ay maramdaman ang gobyerno na dyan. Kung masagutin man lang ay 30, 40, 50% ng hospital bills ay malaking bagay sana sa ating mga kababayan. So with the new President, Dr. Mercado, nag-usap na kami. He promised, nag-commit siya na itataas ang case rates, itataas ang participation ng PhilHealth sa bawat hospital bills ng bawat Pilipino. So hopefully itong 60 billion na binalik po sa Treasury plus yung incoming supplements natin, supplemental budget, budget for the PhilHealth itong darating na budget season, ay malaking tulong para po maramdaman ng ating mga kababayan yung kanila pong nandiyan ng gobyerno sa tuwing po silang magkakasakit at pangangailangan. Anyway, tungkol naman po dito sa mga issue ng katiwalian, alam naman natin, sir, na bukas may malawakang mga rally, maghahayag ng kanilang indignation o galit yung ating mga kababayan dun sa mga nabubulgar nga po na mga katiwalian. Although, dapat nating klaruhin na talagang ang Pangulo ho ang parang nagsimula nito para isiwalat na may ganito palang... Tama, no? Kaya nagtataka tayo sa iba. Bakit? Sa bagay, hindi na tayo dapat magtaka pala. Kasi ang layunin nga nila, pababain si Pangulo at iupo si Sara Duterte. Pero common sense, si Pangulo ngayon ang nangunguna dyan. Kung hindi dahil sa pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang sa malamang, wala po yung mga ganitong malawakang investigasyon na isinasagawa ng iba't ibang ahensya po ng ating gobyerno. Katiwalian na nangyayari. So, dun po sa Senate hearing, kayo po isa sa mga tumutok, meron daw pong sworn affidavit itong si Ms. Santos ng Sims Construction. Nabasa niyo po ba yung kanyang sworn affidavit, sir? Opo, nabasa ko na yung kanyang sworn affidavit. Kaya nga siguro, Ate Selly, napansin mo nung itong nakarang hearing, ay ako po talaga ang nag-question ng matagal kay Ms. Sally Santos. Opo, ano po yung kanyang construction company? Sims Trading. Kasi po, napansin ko itong hearing na ito, kakaiba yung actuation niya, iba yung demeanor niya, no? Parang may takot, may kaba. Tinanong ko po yun, kasi nung nakarang hearing, kay Senator Marcoleta pa, tinuro niya, no? Katabi pa nga niya si Bryce Hernandez at si JP Mendoza. Nasa pagitan siya, tinuro niya na sila ang may pakana ng mga ghost projects at hinihiram lamang yung kanyang lisensya. Pero itong nakaraan, iba yung galaw niya, kilos, mukhang may takot at pangamba. At sinabi nga niya na talagang nanatakot siya dahil may mga umaaligid daw sa kanya, kaya ang tanong, bakit natatakot itong si Sally Santos? Siyempre, pangunahin din siyang may kasalanan dyan. Maaring maging susi siya. Biruin mo, ang sistema pala dyan, ayon sa paglilinaw ni Senador Lacson, sa kanya ibinubuhos yung pondo, yung bayad Ang nangyayari, di ba, i-disburse ng Treasury dito sa DE. Tapos itatransfer ng DE papunta kay Sally Santos. Tapos i-withdraw naman ni Sally Santos, ibabalik sa district office, yun na yung cash.
O kaya malaki talaga ang alam niya rito at merong posibilidad na hindi lamang si Henry Alcantara at ang ibang mga engineer ang sangkot dito talaga kung hindi mga mas matataas po na mga individual, particular mga politiko. Ano? Pero disagree rin ako diyan na gawing state witness yan. Kung sakasakali na kaya naman ng gobyerno po natin patunayan ang mga kasalanan po nila, lalong-lalo na ang mastermind, sana wala nang mga state witness no? Kasi may kasalanan sila tapos makakalusot sila. Yun ang disadvantage ng pagiging state witness. Pero kung wala talagang ibang kaparaanan at yung tanging testimonya at nalalaman nila ang dahilan, payag tayo doon. Ngunit kung meron, dapat wag tayong pumayag. Humingi siya ng protection. That's why I move for her to be endorsed to the Department of Justice to be evaluated kung pwede siya pumasok sa Witness Protection Program. At sa aking palagay, base doon sa kanyang mga sinumpang silaysay ay mukhang totoo yung kanyang sinasabi. Pag tinatanong mo siya, diretso alam na alam niya. Yung modus operandi nila Bryce Hernandez, JP Mendoza at Tila Alcantara. So, I think she will be a credible witness. She is a credible witness. Kahit na po siya'y kasapot dahil nga po ginamit ang kanilang lisensya, yung impormasyon na ating pong na-extract o nakalap mula sa kanya ay malaking bagay para malaman natin yung modus nito para in-input legislation, makagawa tayo ng safeguards para hindi na ito maulit muli. So lumilitaw, hindi siya yung most guilty at marami siyang nalalaman. So sa tingin niyo, sir, pwede siyang ma-endorso sa Witness Protection Program? Well, opo, sa tingin pwede. Pero inuulit ko, kung may ibang kaparaanan para po mapatunayan, wag na sanang i-entertain pa ng ating gobyerno. Yan po ay personal na opinion ko. Ito pong mga suggestion na i-place under witness protection and become a state witness, ito pong mga may kinalaman. Dapat lahat mapanagot, no? Ang exception lang pag wala talagang way kung hindi yung kanilang testimonya at nalalaman. Dahil inamin naman niya, meron siyang royalty, wala rin siyang choice, yung kanyang lisensya ay hinihiram ng mga DPWH officials sa takot na hindi siya mabigyan ng mga kontrata, pinahihiram niya ito. No? So, maganda naman yung ating mga nakuha sa kanyang information. At least, mas naiintindihan na natin kung paano po nila isinagawa itong modus operandi, lalo-lalo na yung ghost projects, no, na ikinagulat din ng lahat na talaga namang nakakagalit, no, na alam mo, kaya Sally, nabanggit mo kanina pagkilos bukas, baski ako nagalit, nalulukot, nagagalit, no, dahil sobra naman na ito, no? Ito na siguro pinaka-worst form of corruption na pinagkakitaan mo na, namorsyento ka na, hindi mo pa diniliver, so doble-doble. Sabi ko nga, impyerno levels talaga itong krimen na ito. So hopefully ay hindi magtatapos po ito dito, no? Kaso lang, Senator JB, sabi nung isang senador, kahit si Satanas, hindi papayag sa script niya. Oh. Meron pa bang mas malalim sa impyerno? Kasi kahit si Satanas daw, hindi papayag With Senator Lacson, I'm confident naman sa kanyang pag-head ng Blue Ribbon. Hopefully, akong take ko nito, Ate Sally, sana makapag-wrap up na kami. Hindi na tayo magtagal. Ito, sang-ayon ako dito sa suggestion ni Senator JB. Katulad din ng suggestion ng ilang kongresista dyan po sa House of Representatives na parang walang kredibilidad or integridad kapag ka ang nag-iimbestiga ay yung mga mismong nasasangkot. Di ba? Ito pong Infracom, hindi pa sigurado kung ito po ba'y pag nag-resume, magpapatuloy sa investigasyon o i-end na ang investigation at iti-turn over na sa ICI ang kanilang mga nakalap na impormasyon. At mukhang ganun din yung sinusuhestyon dito ni JB, na matapos ang maaaring huli o dalawa pang hearing ng Blue Ribbon Committee, tapusin na nila, mag-focus na sila sa ibang mas mahalagang legislative agenda and hayaan na ang ICI na mag-imbestiga tungkol po dyan sa mga controversial or anomalous transactions na yan ng mga balasubas na taong gobyerno. Hopefully maipasa namin yung information sa ICI, no, na sila na lang magpatuloy kasi napaka-awkward, Sally, na it seems that we are investigating our own. No? Kumbaga yung House, ginagawa ng House, nag-imbestiga sa sarili nila, parang nilinis lang nila yung pangalan nila habang tinuturo yung mga senador. So, dito rin, sana hopefully itong mga susunod, itong last, one or last two hearings, last hearing or may makuha tayong informasyon kasi sa tingin ko, Ate Sally, marami pang pwedeng makuha informasyon. And yung taong bayan, hindi, sa tingin ko, hindi makukontento na hanggang kala Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at DPWH lang. Kailangan malaman natin kung sino ang nasa likuran nila. Ito ba yung mga proponents, legislators ba, senador ba, congressman ba, undersecretary ba, secretary ba? Yan ang mga gusto natin malaman sa susunod na hearing. At ang tingin ko ay si
maraming pwedeng magsalita dyan. Ako si Henry Alcantara, sa tingin ko sa kanyang demeanor, mukhang may takot din eh. Parang ayaw magsalita, no? Parang hanggang doon lang sa kanya. So, hopefully, magbagong isip niya. Hopefully, we get extra more information para malaman na yung gusto ng taong bayan kung sino ang nasa likuran ng mga ito. Although sabi ko kanina ni Senate President Soto, parang tip of the iceberg pa lang, itong mga ghost project dito daw sa Bulacan. Kumbaga, meron din daw sa Bicol Region. Grabe yun mga tol, ano? Sa unang bahagi ng programa na ito, ang in-interview dyan, si Senator Tito Soto. Kung sipagin pa tayo mamaya, balikan natin yon. Pero ito po yung bahagyang nilalaman o yung bahagyang impormasyon tungkol sa interview na yon ni Selly kay Senate President Soto na wide scale talaga, no? At massive itong korupsyon na ito. Yung mga nangyayari po dito sa Bulacan, kumbaga patsi pa lang ito ng napakalaking korupsyon sa gobyerno. Marami daw pong mga lugar sa Bicol Region, Visayas, Mindanao, at ilang bahagi pa ng Luzon, ang ganito po ang modus operandi. Isipin nyo lang na, sa Bulacan, iba't ibang pangalan pa lang ang nababanggit. Katulad ng mga engineer na sina Alcantara, si Mendoza, si Hernandez. Tapos, mga personalidad, opisyales pa ng DPWH na mga USEC, ASEC, saka mga mambabatas, katulad po ni Senator Joel Villanueva at saka Senator Jinggoy. Si Senator Jinggoy, gusto ko mag-impyero sa kanya. Binlock niya naman ako, kaya hindi ko natuloy makikita yung kanyang depensa. Pero si Senator Joel Villanueva, in fairness naman sa kanya, ito po, ipaparinig ko lamang po muli sa inyo yung kanyang pagtatanggol. Dapat ganito ang gawin talaga ng mga mambabatas po na ito na naaakusahan. Huwag po nilang gamitin ang Blue Ribbon Committee para po linisin nila ang kanilang pangalan. Kung sila uupo doon, magtanong sila sa ibang pagkakataon, pero wag po nilang gamitin yung platform na yon para po linisin nila yung mga akusasyon sa kanila. Gamitin nila yung mga platform nila katulad po ng page, YouTube channels o kung anumang mga platforms na pwede nilang ilabas ang kanilang mga pagpapaliwanag sa pamamagitan din ng pagpapa-interview through press conference, among other things. At katulad po nito, nasa sa inyo kung kayo po'y maniniwala sa kanya o hindi. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM, DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon ang program, 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Pero sa mga paratang na yan, kumpirmado na yung 600 million pesos nasa unprogrammed. Kaya nga po, dito dapat magpaliwanag ang DBM di ba? Sinasabi ng mga nagtatanggol ngayon sa DBM, ng mga kapwa din natin vlogger, wala daw pong kinalaman dito ang DBM, particular si Secretary Amena Pangandaman. Yet, ang publiko nangangailangan po ng malinaw na pagpapaliwanag. Kasi, sabihin natin maganda ang layunin ng unprogrammed funds po na ito. Pero bakit merong flood control projects? Nakita ko sa post ni Pareng Yayam Dizon, may paliwanag siya dyan, singit natin kung ano ang kabutihan ng unprogrammed funds. Pero hindi po nasasagot yung tanong kasi, no? Hindi nasasagot yung tanong tungkol po sa para saan ba? Patulad nito. Babasahin ko po sa inyo yung kanyang paliwanag tungkol po dyan. Unprogrammed funds, pork barrel ba o lifesaver? Maraming fake news ang kumakalat tungkol sa unprogrammed appropriation. Sabi ng iba, pork barrel daw ito o magic fund ng DBM. Kung matatandaan po ninyo, may interview po si Senator Win Gatchalian, kaugnay po niyan.
At shinare po natin yan dito po sa ating Facebook, no? Ito po, oh. Kasabwat sa anomalya sa flood project. Oh, pero ang naka-particular na title dito, some COA personnel likely involved in flood control project anomalies, ayon kay Senador Gatchalian. Pero pag pinanood nyo po yung mismong YouTube video po na ito, ay sinabi niya rito na dapat magpaliwanag din po ang Department of Budget and Management dahil katulad po nung pinapaliwanag dito ni Yayam Dizon, maganda ang layunin. Pero ang tanong, bakit na-insert sa unprogrammed funds ang 600 million pesos na flood control projects? Tuloy ko po yung sinasabi dito ni Yayam. Hindi po yan totoo. Ang UA ay standby fund na nakalista at aprobado na ng Kongreso sa GAA. Hindi ito pwedeng gastusin basta-basta. Maaari lang gamitin kapag may excess revenues, bagong revenue measures o approved loans at para lang sa specific projects na nakasaad sa batas. O, siya na rin mismo nagpapaliwanag sa atin para lamang sa specific projects na nakasaad sa batas. Hindi rin DBM ang basta naglalabas ng pondo. Implementing agencies ang magre-request, magsusumite ng kumpletong dokumento at dadaan sa mahigpit na evaluation. Tugma ba ito sa Philippine Development Plan? Priority ba ng gobyerno? May fiscal space ba? At higit sa lahat, may certified excess revenues ba? Halimbawa, noong 2024, malaking bahagi ng UA ay napunta sa DSWD. 15 billion para sa AIX, 1.89 billion sa food stamp program. Sa DOH, 27.45 billion pesos para sa health emergency allowance, 9.17 billion sa hospital upgrades. DA at farmers, 17.6 billion sa rice farmers assistance at 1.5 billion sa cold storage. Government workers, 56.9 billion salary increases at 8.66 billion sa pensions. Malinaw, ang UA ay hindi pork, hindi magic, legal ito, aprobado ng Kongreso at pinayagan ng Supreme Court. Kung bakit lumulobo ang UA, tandaan, DBM lang ang nagpo-propose ng initial amount, ang Kongreso ang nagdadagdag at may hawak ng final say dahil sila ang power of the purse. Kaya tigilan ang palilinlang. Ang UA ay hindi secret pork, kundi lifeline fund para sa mga Pilipino kapag may extra revenues. Yet, hindi po nasagot dito ang tanong, bakit merong 600 million pesos flood control project funds sa unprogrammed appropriations? Bakit ito pinayagan ng DBM? Kahit sinasabi na yung maaaring nag-insert nito ay mambabatas. Yon ang malaking katanungan na dapat masagot ng maliwanag ng DBM. O tuloy po tayo dito sa paliwanag nitong si Senator Joel Villanueva. Lahat po ito walang laman, Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato, may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Yan Nagtataka lang ako dito mga tol. Bakit magiging sacrificial lamb si Senator Joel Villanueva? Yun ang malaking katanungan sa akin. Ano ba ang posisyon na itatakbo niya sa 2028? Wala naman, di ba? Kasi katapusan na ng termino niya ngayong 2028 Babalik siya siguro sa pagkakongresista. Kaya paano siya magiging sacrificial lamb? Pagka maalis ba kunyari ang atensyon ng publiko dito kay Saldico at kay Speaker Martin Romualdez at mapunta sa kanya. Tapos na ba ang mga issue na ito? I don't think so. Di ba? Kaya dito, isa lang naman ang hangad natin Katulad mo, Senator Joel Villanueva, naghahanap po kami ng katotohanan dito. Kaso lang, ang problema, ikaw yung inaakusahan Tapos kayo yung nag-iimbestiga sa Senado, kaya ang hirap po naming maniwala. Buti naman, naisip nyo to. Kayo po yung nagpapaliwanag na sa inyong mismong social media page. At sana, pagdating po ng hearing ng Blue Ribbon Committee, kung magtatanong kayo, hindi nyo na po dapat ipagtanggol ang sarili nyo doon. Kasi kahit anong gawin nyo ang paglilinis sa harapan ng publiko using that committee, I believe hindi maniniwala po sa inyo ang tao. Baka dito sa social media nyo, maniwala pa. Marami naman, Ang dami nag-like, ang dami nag-heart, 2,500 lamang ang tumatawa. Ibig sabihin, sa mga followers ng Senator Joel Villanueva, naniniwala sila na wala siyang kasalanan. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating Yan, dapat talaga mapabalik na dito yan si Zaldico, no? Tingin natin dito, may kasalanan talaga to si Zaldico Umiiwas Kaya pinupuri natin yung desisyon ng ating bagong speaker na kanselahin ang travel order at inuutusan itong si Zaldico na bumalik sa loob ng 10 araw dito sa Pilipinas. Lawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico,
nag-umpisa na ang pagkasira at bato ng putik sa ating pangalan. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Nananakot ba si Senator Joel Villanueva para pigilan ang sinasabi ng mga witness? O sige, kung sa tingin niya, nararapat na idemanda, di idemanda niya. Maganda nga po yan eh. Kasi alam po ninyo, hindi ko naman nakikitang maidedemanda niya sa kasong cyber libel or libel ito pong mga witness na tinuturo siya. Yan po ay pahayag nila sa isang lehitimong congressional inquiry. At ayon po sa pagpapaliwanag ng ating hinahangaan na isang abogado, si Fiscal EJ, ang tawag po dyan, qualifiedly privileged communication. At protected po sila, partikular sa kasong libel. Kaya siguro ang maikakaso nitong si Senator Joel Villanueva kung itutuloy niya yan ay perjury. At tandaan natin, ang perjury, ito po yung pagsisinungaling, no? Hindi pagsasabi po ng katotohanan. Syempre, kung sa tingin naman ng mga witness na yan, nagsasabi sila ng katotohanan, di yun yung kanilang magiging depensa. O di mas malalaman pa nga ng tao, sino ngayon na nagsasabi sa inyo ng totoo. Kaya ituloy mo lamang yan. Senator JB, Joel Villanueva kasi ito eh. Senator Joel Villanueva. Ngayon, kaugnay po ng mangyayaring rally bukas, parang merong mga paggalaw. Siguro security protocol po ito. At sinare lang sa atin ng ating kaibigan. Ito po, no? Good luck sa mga DDS na ibang agenda para sa rally September 21, 2025. Panoorin nga po natin ito, no? Ayan, no? Pero saang lugar kaya ito, no? Ito po ay 1 hour ago pinost nitong Archie Pim. I do not know kung saang lugar ito. Wala po kasing nakalagay. Pero malinaw po na mukhang this is a proactive approach ng ating gobyerno. Ang dami Talagang red alert kasi ngayon ng lahat ng security forces po natin Mula Armed Forces, Philippine National Police, law enforcement agencies naka-red alert ngayon. Even ang National Bureau of Investigation naka-red alert po ngayon. Maganda yan At tama lang po yan para talagang mapanatili po ang kaayusan at katiwasayan sa mangyayaring nabasa ko lang. Sa mangyayaring rally po bukas. Tingnan, sikat na sikat talaga si Joel Villanueva. I-share na rin natin ito. May shared post itong si Attorney Jesus Palsis. Pare-pareho ang mga amounts. 75 million. Ang galing namang mag-compute and costing nung naglagay sa budget. Tapos hindi pa makikita sa General Appropriations Act or yung batas tungkol sa budget na may line item bawat gagastusin. Nasa unprogrammed funds pala, which is tugma sa sinasabi ni Bryce Hernandez. Sa simula, pumapatak lang ang ulan ng onti tapos babaha na. Parang ang mga ebidensya tungkol sa flood control sa ngayon, patak-patak lang. Babahain natin ang Luneta at EDSA Shrine bukas. Pero ako di po ako pupunta bukas. Ito po, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Bulacan, 75 million pesos. Construction of Bukawi River Flood Mitigation Structure at Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan, 75 million pesos. Construction of Bukawi River Flood Mitigation Structure at Barangay Turo, Bukawi, Bulacan, 75 million pesos. Construction of Bukawi River Flood Mitigation Structure at Barangay Kaingin, Bukawi, Bulacan, 75 million pesos. Construction of Bukawi River Flood Mitigation Structure at Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan, 75 million pesos. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan, 75 million pesos. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan, 75 million pesos. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan, 75 million pesos. Uniform ang presyo, sabi nung isang manonood natin. Ang tanong, Senator Joel Villanueva, nagkataon lamang ba ito? At kayo po ay taga Bulacan din? Nagkataon lang din ba na kayo yung tinuturo o gawa-gawa lamang ni Bryce Hernandez, JP Mendoza yung akusasyon sa inyo na kinumpirma naman nito pong si Engineer Alcantara? Bagamat ang kumpirmasyon, i-consider ko yung statement kong baguhin. Ang pagkumpirma kasi ni Henry Alcantara, meron talaga kayong usapan. Hindi maitatanggi yun. Pero sinasabi mo na walang ganong Viber thread. Kaya nga ang suggestion po natin dyan, para na rin po sa ikalilinaw ng pangalan ni Senator Joel Villanueva, sana pumayag po siya
sa pag-waive po ng kanyang privacy rights, yung sa data privacy. No? Kung ako kay Senator Joel Villanueva, this is only a suggestion. Magkukusa ako, sasabihin ko sa social media na iwe-waive ko ang aking data privacy rights at ipasupwe na po natin ang Viber at tanungin po natin sa kanila kung meron po ba talagang ganyang thread or conversation namin ni Henry Alcantara para malinis na po ang pangalan ko. Ganun ang gagawin ko dyan mga tol kung ako ang nasa posisyon ni Senator Joel Villanueva. Hindi sa yung ako magpapatunay na wala akong kasalanan. Once and for all, public perceptions po kasi ito eh. Sa korte, hayaan mong ang akusado ang magpatunay na meron kang kasalanan o wala. Pero dito sa publiko, dapat ikaw ang magpaliwanag. Hindi po ito korte. Meron tayong court of public opinion na hinuhusgahan po kayo ngayon, Senator Joel Villanueva. And that is the right tingin ko approach, no? I-waive ninyo ang karapatan ninyo sa data privacy at ipasupwe na po ninyo. Humiling kayo ng kung anumang tulong sa korte para lamang mautusan ng Viber na i-provide yung particular time, date ng Viber thread na yan. Kahit disappearing message yan mga tol. Kasi doon sa ebidensyang pinicturan, disappearing message po yun. Isang picture po ng Viber na kapag ka nag-message ka, after quite some time, mawawala na po yung mensahe. Still, meron pong tinatawag na digital prints po yun na hindi po mawawala sa Viber. Yon ang tanging best evidence na maaaring makumbinsi mo ang publiko, Senator Joel Villanueva, na wala ka talagang kasalanan dito. Balik po tayo kay Senator JB Ejercito. Yun, sa Visayas. So parang hindi daw dapat masentro lang dito dahil dapat lahat na daw ay mabulgar. Yung mga involved dito nga sa katiwalian pagdating sa, hindi lang sa flood control, kundi sa iba pang mga government projects. Alam mo, Ate Selly, hindi lang, siguro yung sa Bulacan, naging masyado lang na, dahil ito'y notorious, no? Dahil talagang kakaiba, yung Mindoro. Pero I concur with Senate President Soto, lagana po ito sa iba't ibang lugar. Kasi po, kakaiba, ibang klaseng level na po ito, naging wholesale, may wholesale, may retail, parang binenta na yung mga proyekto, ginawa na negosyo, no? Nakakalungkot man sabihin, pero parang gano'n na po nangyari. At kung magugulat, yung mga impormasyon na kakalap mo, yung mga tara, na nabanggit po nila Alcantara, nila Bryce Hernandez, na kaya nila ginawa yung Ghost Project dahil tumaas na yung tara, na 25-30%, ay nakakalula, no? Na sobra na. So, ako naniniwala din na hindi lang ito sa Bulacan, kailangan malaman po natin. And hopefully, itong darating din ko, makapag-schedule na si Senator Lacson isa pang hearing dahil sa tingin ko, marami pa tayong makukuhang impormasyon na pwede na nating i-turn over sa ICI later on. Ang sabi ni Senator Ping Lacson, may hinihintay lang siya na development. Kapag ka daw panatanggap na niya yung mga ganong development, baka on Tuesday ay magpatawag. Ito, yung interview niya kay Senator Lacson, puntahan po natin. Pakinggan po natin. Tayo partner, dahil makakapanayam ho natin ang humahawak na ngayon ng investigation sa Senado pagdating dito sa anomaly sa flood control projects. Ating tinutukoy ang bagong Senate President Pro Tempore at bagong Chairman ng Blue Ribbon Committee at siya pa rin po ang Chairman ng Electoral Reforms and People's Participation. Ating tinutukoy Senator Panfilo Lacson. Hi sir, magandang tanghali po. Actually, magandang tanghali sa mga sumusubaybay, magandang tanghali din. Kasama ko po si Raul Espera, sir. Senator, magandang hapon po. This is Raul Esperas. Raul pala. Sorry. Opo, unang-una, congratulations. Very well handled yung inyong Senate. I agree. Yun yung tinatawag na moral ascendancy doon po sa committee na pinangahawakan mo. Kasi yung integrity po ni Senator Lacson, bagamat hindi po yan perpekto, mataas po, no? Saka meron siyang parang kuya na authority sa mga kapwa niya senador. 'Di ba? Pagka sinabihan niya, even si Marcoleta at kung sino pang mga senador na wait, nakikinig sila no? Hindi katulad nung nakaraang hearing na pinapanood natin na pag gustong magsalita nung isa, sabat sila ng sabat. Pero dito kay Senator Lacson, talagang inimplement niya na hanggat hindi ka nire-recognize kay senador ka, huwag ka magsasalita. Kaya congratulations kay Senator Panfilo Lacson. Ribbon Committee hearing. Yeah. In fact of that, marami nang mabasa mga, ewan ko kung Anyway, sige, talakayin natin. Sir, una muna, humarap na ho itong si Bryce Hernandez sa Independent Commission on Infrastructure. At ang sabi po ni Mayor Magalong, meron siyang mga isiniwalat na impormasyon na hindi pa niya Sabi ni Ay Morena, Tapuan, sa palagay mo ba, walang alam yung kapatid ni Senador Jinggoy sa kinasasangkutan niya? Tanong lang po, irespeto po natin kasi magkapatid pa rin yan, no? Kung may alam o walang alam si Senator JB, I believe hindi po siya dapat magsabi sa akin o sa
taong bayan. After all, magkapatid yan eh. Although meron silang duty na magserbisyo sa publiko ng merong utmost integrity, ika nga, mananatili pa rin yung dugo, no? Hayaan natin ang ebidensya ang magsabi. Mahirap naman ako magsabi dito eh, hindi nga ako kapatid ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya para sa akin, irespeto po natin yung factor na yon na sila ay magkadugo. Kaya kung may alam man si Senator JB, bilang respeto sa kanyang kapatid, hindi niya siguro gagawin yon, no? Hayaan natin ang ebidensya. Lalantad po yan kinalaunan, katulad nga po ng topic natin dito. Yung titulo ng ating live stream ngayon, mahalagang impormasyon na magdidiin sa mga sangkot na mambabatas, malalaman po natin di umano by next week. Tuloy po tayo rito. Sabi sa congressional hearing, ibig sabihin po ba mas nag-tell all itong si Bryce sa ICI kaysa ho sa congressional hearing? Hindi ko alam. Unless malaman natin, marinig ko mismo kung ano yung sinabi niya doon. Sabi ni Lynn Segara, magkapatid lang sila sa ama, si JB at Jinggoy. Magkapatid pa rin po yun, kahit brother. Compare natin kung ano yung nasabi niya doon na hindi niya nasabi sa committee. So hindi niyo pa nakausap si Mayor Magalong kung ano yung mga information na isinare niya sa ICI na hindi pa daw na-share sa Senate hearing o sa House hearing? Well, ang bottom line is that's good, ano? Kung meron siya na ibahagi doon. Kasi after all, kung ano yung magiging findings namin na merong value, evidentiary value, ipapadala na namin sa ICI eh. So kung nakaligtaan man niya o deliberately inumit niya sa Blue Ribbon na hearing at naibahagi niya sa ICI, magandang indication yun, magandang resulta yun. Pero sir, kailan po ba ang susunod na hearing uli ng Blue Ribbon? Kung merong mga bagong development, baka tentatively pwedeng i-schedule ng Tuesday. Oy, maraming salamat dito sa mensahe na ito. Sabi ni Beeps Worldwide, ikaw halos na-share ko sa community ko. I love the way you reacted. Salamat Kasi may community ako pages group pala sa Facebook. Pero bihira akong makita sarili ko na i-share ng iba. Kadalasan ako nag-share. Salamat sa mga nag-share po ng ating programa sa inyong mga community sa Facebook. Maraming salamat. Mami Best Friend, shoutout po sa inyo. Instead of Thursday. Meron kaming hinihintay ng mga bagong developments. So sir, kung may schedule nga on Tuesday, hihimukin niyo ba si Bryce na i-share din sa Blue Ribbon kung naman yung mga isiniwalat niya sa ICI? Well, pwede. Tingnan natin kung meron niyang hindi siya nasabi sa Blue Ribbon at anong dahilan kung ba't hindi niya nasabi na naibahagi niya sa... Pero isang direksyon lang naman Sally, walang problema Mas maganda nga kung meron siya naibahagi doon na hindi niya naibahagi sa amin. Kasi after all, sabi ko nga kanina, ano man yung tungkol sa papunta sa prosecution, ibabahagi din namin sa ICI. Kaya walang conflict. Actually, complementary, di ba sinabi ko na sa inyo, ang effort na ito, on top of in aid of legislation, tutulong kami sa mga ahensya na nagpo-prosecute o nag-iimbestiga. Sir, may wino po, kung ano yung mga development na hinihintay nyo para magpatawag na agad kayo ng another hearing on Tuesday instead of Thursday? Hindi pa final. Kaya hinihintay ko yung kung ano man yung development na yon para may advance ko na yung schedule ng pagdinig. Ito mo si Bryce, nagsoli na ng kanyang mamahaling sasakyan. Papapakita po ba itong good faith? Sinoli niya yung kanyang GMC Yukon SUV at ang sabi pa niya, isusurrender na rin niya yung Ferrari, Lamborghini, tama ba? Lamborghini. Lamborghini. Tapos supercars na worth 10 million of pesos and some motorcycles. Well, magandang display, Kaya show ng goodwill. Kasi remember nung kanyang testimony, sinabi niya na willing pa nga siya magpirma ng waiver Waiver niya yung rights niya sa Bank Secrecy Act So I hope na po sa ICI yun. Kasi alam mo pag na-waive yun at lumabas yung kanyang mga at nalabas yung kanyang mga transactions, marami lalabas doon. Kasi unless puro cash yung transaction niya, hindi makikita kung kanino napunta. Pero malay natin, baka naman may mga bank transfer na nangyari o kaya cheque na ina-issue niya, may papupuntahan yun. So kung sino yung mga binigyan niya. So kapag nag-waiver, doon makakaroon ng parang resibo, sir, kung sino pa yung mga binigyan nga na sinasabi niya ng mga obligation o yung kickbacks? Assuming na may paper trail. Pero kung cash siya withdraw at binigay niya ng cash, pwede rin yun. Basta't meron siyang ledger na nagsasabi na on this date, nag-withdraw siya ng 100 million at ibinigay niya ito kung kanino, matitrace na rin ng AMLAC yun kung sino nagdeposito. Kailan ang Senator, kailan ang harap ng AMLAC? Kasi ang initial... Ang mahirap dito, baka cash to cash yan di ba? Siyempre, ang mga di umano yung mambabatas na kasabwat dito, di naman tanga ang mga yan. Kaya nga sila mambabatas Ewan ko kung may bobo.
Pero definitely, hindi tanga mga yan. Cash to cash yan mga tol. Alam nila na bawal yung ginagawa nila. Kung deposit, di may paper trail po yon. Sana may deposit details. Pero malamang sa malamang wala po yan. Info na nagsisirculate sa amin sa media, ang nasa bank account daw ni Bryce is about almost 600 million. Grabe, Sa bank account pa lang ni Bryce. Hindi sasabihin ng ano yan, kasi dumalo sila sa pagdinig. Confidential information yan eh. Kasi remember, yung Court of Appeals na nag-issue ng police order. Limitado yun. 60 days lang yun eh. Kailangan makapag-file na ng kaso ng violation ng anti-money laundering law. Hihimayin pa nila yan. So, kailangan within 60 days, maisampa na yung demanda laban doon sa mga na-freeze yung accounts para na sa ganon, matuloy sa confiscation, sa seizure. Otherwise, i-release yun. Kasi mag-e-end yung, mag-e-expire yung period ng freeze order. So sir, binigyan nyo ng 12 hours leave today itong si Bryce Hernandez. Bakit po? Marami po ba siyang sinabi na masisecure niya na ebidensya na pwedeng ipresenta sa Senate hearing? Sana makakita siya. Kasi noong pinag-aralan ko kasi, I slept over it. Kasi noong nireject ko yun, sabi ko, ibilin mo na lang kung kanino. Kasi unang sumagi sa isip ko, nung nag-request siya, na pakawalan siya, ilip daw yung content. Anyway, malayo yung mic natin sa speaker, Okay lang ba yung audio mga tol? Napapakinggan nyo ba ng malinaw si Senator Lacson? Paki-comment naman po kung okay lang yung audio Hindi po yun sa akin, yung kay Senator Lacson na voice. Yung kanyang detention, yung contempt order niya. Ang unang sumagi sa isipan ko, baka may plano siyang sumalisip, sumakas. O dili kaya, baka may lilinisin siya doon sa kanyang mga frozen na bank accounts yung hindi pa tinamaan ng police order, baka maglilinis. Yun ang instinctively, yun ang pumasok sa isip ko. Pero nung kinabukasan, naisip ko, pwede namang isugal siguro yung i-take ng risk kung sakaling ganun nga yung kanyang pakay kasi papapantay naman sa USAA. So tinawagan ko si Senate President at yun, sinabi ko yung idea na baka pwede natin payagan, wag lang natin payagan overnight. So umaga pa lang, nagkasundo kami na sabi niya, gumawa na lang ng sulat. So I made a letter request papunta sa kanya at inapprove niya yun, I think, around noon time. Sa hapon. So sa kailan matatapos yung 12-hour leave nitong si Bryce Hernandez? Ang binigay namin sa kanila, 6 a.m. hanggang 6 p.m. So mamayang 6 p.m., pagbalik po niya sa Senate, na-expect nyo may sasubmit agad siya na mga kinuha niyo po na mga ebidensya o whatever na pwede niya hong ipakita para patunayan yung kanyang ilang mga allegations? Malaman natin kasi wala pa namang balita kung meron siya na nakuha o may nakita. Pero sir, kung may makita siya, kung sino man yung halimbawa, meron siyang na-produce na ledger o kaya notes o kaya kung ano mang katibayan para masustinahan o masustain yung kanyang aligasyon na ito, binigyan niya ng ganito, yung si ganitong tao, binigyan ng ganon, kailangan maipakita niya yung pruweba. Hindi pwedeng aligasyon lang kasi na wala naman pinanghawakan. Ang binanggit ko na rin sa inyo na sa ngayon, ang present pa lang doon sa dalawang elemento pa lang yung na-confirm natin. Yung sinasabi niyang may 355 million na ibinaba si Senator Estrada sa Bulacan at may 600 million pesos na ibinaba si Senator Joel sa Bulacan. Now yun, settled issue yun, na yun kasi nabalidate naman ng General Appropriations Act ng 2023, yung nasa program fund or appropriations. At yung 2025 naman, validated na rin ng gaan ng 2025. Ang problema, wala namang criminal offense pa doon. Dahil malaya naman talaga yung mga mababatas na mag-amend o mag-realign o mag-insert. Ang magkakaroon ng criminal offense, kung mapapatunayan ni Bryce Hernandez yung kanyang aligasyon na nagbigay siya ng 30% na kickback. Yung kung meron siya may papakita para suportahan yung kanyang testimonya, magkakaroon talaga ng ground, at least yung ICI, para mag-investigate further, ipuso yun. At kung makakita ng prima facie o kaya probable cause, pwede sila magsampa ng kaso sa Sandigan, sa Ombudsman muna and then eventually sa Sandigan Bayan. Pero sir, ito bang si Henry Alcantara na siyang dating engineer, district engineer, pwede rin kung kakanta ito, kasi sinasabi ho ni Bryce sabi po ni Henry, ibibigay doon sa proponent. Nung tanong sino yung proponent, blind daw siya, parang bulag siya kung sino yung proponent. So ibig sabihin, si Henry Alcantara, tinuturo niya na may alam kung kano ibibigay yung obligation o yung kickback? Material, kung magte-testify si Henry Alcantara, malaking tulong, material yun. Ito yung mag-open ng proverbial na Pandora's box, so to speak, or can of worms. Kasi putol nga, anong nangyari sa pagdinig, naputol tayo kay Henry. Halos nagsasalita ng todo, ito si Bryce Hernandez, kasama niya si JP D. Guzman. Pero pagturo niya kay Henry Alcantara, talagang dinayal. So naputol tayo doon. And hopefully, kasi nakadetining ngayon si Henry Alcantara, baka naman makapag-isip-isip, makapag-self-reflect at magbago ng isip, malaki yung maitutulong niya sa investigation, hindi lang sa Blue Ribbon, kundi sa ICI. Kasi halimbawang
nagbago siya ng isip. Mhm. At sinabi niya na totoo yung sinasabi ni Bryce. Yes, sir. Maliwanag naman yan, na pag bumaligtad at pumanig sa gobyerno, ito pong si Henry Alcantara, tapos na ang laban dito para sa mga mambabatas po na ito. No? Sigurado yan. Pero ang tanong, sa saksakan ng kasinungalingan ni Henry Alcantara, magagawa niya kayang bumaligtad? Abangan natin sa mga susunod na kabanata. Tingin ko naman, may posibilidad. Kasi pagka confronted na siya ng actual evidence, di na siya makatanggi. Di ba? Katulad po ng photograph, kita lamang yung tiyan niya, yung relo, yung lower part ng kanyang katawan. Tinatanggi niya eh. Sabi niya, may posibilidad po na ako yan, may posibilidad po na hindi. Pero nung ipinakita na ni Senator Tulfo, Erwin Tulfo yung litrato na nandoon talaga siya, buong-buo ang itsura niya, as provided by Bryce Hernandez, di na siya nakatanggi. No? Inamin niya na siya yun. Kaya kung confronted by evidence, si Henry Alcantara, tingin ko, ika nga sa salita, tutuga, no? Sasabihin na nito kung sino-sino yung mga kausapin niya na mga mambabatas. Hanggang dito na lamang muna, mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating programa, sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. Again, kung kayo po ilalahok sa malayang paglalabas ng galit sa loobin ng taong bayan bukas, siguraduhin po ninyong ang sasamahan ninyong grupo ay para po sa layunin na yon. Kasi marami po diyang papasok na maaaring sabutahihin ang mapayapang pagtitipon na yan. At dapat maging vigilant po kayo. No? Pag may nakita kayo na kakaibang kilos at hindi nyo kagrupo, gawan nyo kagad ng documentation. Videohan nyo, no? Para identified sila. Hanggang dito na lamang, mga tol.